45 minutos sa labas ng mga balita, issue o interview sa mga nagbagang iskutanan. Magnum 45, pagpabati sa reaksyon o opinyon sa mga taong nanambigit sa balita. Magnum 45. Anang uluhan sa atong mga balita. Kagawad Abaday, nagtuong nga di magkatarunganon ang taas nga rinta sa Higalay Market sa Magnum National. Comelec Chairman George Garcia nang imakak nga sa aligasyon nga doon na kini mga propiedad gawa sa nasod. Sa Magnum International, Ukrainian President Zelensky gikasubo ang pagbisita ni Indian Prime Minister Modi sa Russia. Sa Magnum Business PH program, giingong ipadayon gyapon sa NEDA. Sa Magnum Sports, Pinay boxer Nesty Peticio doon ay planong magretiro na sa pamuksing. Magnum 45. Mga igsoon, kumusta maing buntag kini si Magnum John Albino ug Magnum Eileen Acurin. karong adlaw adlaw Miyerkules Hulyo 10 niyang detalye sa atong mga balita. Nagtuo si Consul Roger Abaday nga di makatarunganon ang abangan sa Higalay Market sa Rio de Oro Boulevard, ilabi na sa mga gagmayng negosyante nunod sa pagpegayon sa Higalay Festival 2024. Apan gipasabot ni Konsehal J. Roa Pascual nga perbado ang nag-organisar sa Higalay Market hinon katong magagmayng negosyante mahimong mudangop sa Night Market Management Committee aron magahinan sila og pwesto. Atong may nabi karon taon si Consul Roger Abaday naka-schedule siya. Yes, Magnum Jun. Oo. Kay kagahapon, mao gyapon to, no? Murag wa gyud po na to mag-contact. So, murag testingin na to. Pag wala si Consul Jero Pascual, atong kontakon. Para nga dita malangan sa ato mismong lugar pag kay kagahapon ra ba? Medyo kagahapon ba to na Yes, Magnum Jun. Pero karon lang atong gitagaag kuan kanang time limit ang mayor kani mayor sa syudad. kagahapon Magnum Jun. Kay Oo. naman tay oras gud gisunod kay naka-schedule man tong atong sunod nga interview hon. Unya dayon wa man tele mabisgo sa bangka ni mayor sa syudad, no? In fact, ato ganing gisuspend ang pipila na to ka mga commercial para lang gyud nga atong kanang tuloy-tuloy ang atong paginabi sa kani mayor sa syudad. Pero pagabot na sa oras napamantay commercials nga nabilin before mag 7:30. But ato sang gi-adjust para di siya madisturbo sa mismong istorya kay ang kani mayor sa syudad man gyud lain na siya ginistorya kay mo tuyok siya dagan sa mga dagan kay kuan gyud morag analytical lang iya mismong estilo, no? In fact giin ko niya i-analyze ang ato naman sige permanente naman dagan nag-analyze Oo, kanalain na lang mga analysis ang ato mga kadugan magdumailin. O nya dayon ang ato sentro na lang dito sa atong hagit ni Consul Eric Salcido nga mangambak sila sa tulay. Kung ugaling di ma-probe ni ang hagit ni Consul Salcido mo man nga kung matudan nga nangilkil siya mambak siya sa tulay. Oo. Kung di mamatudan nga wala siya nga nangilkil siya di mamatudan ni kani Mayor Oscar Moreno si kani Mayor Oscar Moreno mo tama mo abag sa tulay. Wala di man niya sintruhon kay wa pa kuno siya mabuang. Pasubod siguro niya nga marag nabuang ng lugar si Consul sa sino lukso naman sa muambak naman sa tulay. No? So wa man niya sintruha mo. In fact ang yung tubag di ba niya siya nga ang nagpadala siya, nag-text siya sa imo? Yes, Magnum Jun. After ato Magnum Jun, ato siyang paghumasa ato newscast, ato siyang gi-text. Before that, nga lugar nag-text siya sa imo kay gusto na ito naatay para pang-headline. Oo. Pinagi sa iyang statement. Ang iyang reply, di po sentro sa mga imo masupungutana. Mga balaod man to Magnum Jun. Oo, balaod naman ito yung gisgutan. Nga ako siyang giingnan nga, salamat sir, sabton sa Ang nako imo pungutana ito, nga sabay mong mudawaton ba ni mo, Mayor? Oo. Ang hagit nga mga ambak mo tulay. Ang iyang tubag, di man ang may tungod sa kuan. May tungod sa mambak man sa lugar nga mga ambak sila sa tulay. Kunya dayon, mao tiyang giingon nga nag-send siya na to. Di wa man ako bali-bali hato. Kaya di man tubag sa itong pangutana magdayon. Ang iyang tek, ang iyang riptek sa imo. Wa na to bali-bali ha tungod kay dili maitubag sa atong pangutana. Kay nga to mang gusto mo nga ang tubag sa pangutana. Mao to nga medyo taas naman pag-ayo.
mo to naghatag tag time limit gitagan tog remaining 2 minutes. Unya dayon manggipili nga undangon na lang nato ni Oo. ang mga interview. So wa tay mahimo. Pero sa gihapon in fact gipa-text na ko siya sa imo. Oo, Nga naghagit man nga magdebate na lang. Unya ang siyang reply. I won't descend to his level. I won't descend to his level. Mao gyapon to yang tubag no katong niagi sarabat mga akong cellphone. Katong una kay Kajut lang. April, ito na sa pagbalik kong cellphone kay ako gipolaman ito na. Ang iyang reply sa una niyang sa iyan niyang una niyang tubag para lang nga maklaro mga igso no kay basig masay pantanga na atay gipihig ba. Na-experience ko na kanato magdumili bago pa ko sa media. Nga doon na siya usa ka congressman nga debate man to. Debate ba? Nya dayon unya magkahurot naman ang time sa mao nga congressman. So ako ginan nga last 1 minute ana no? Kining di man masugot siya kay usaman kasako pud sa mga dokumento yang dala. Usa kasako sa dokumento yang dala so nag-work out siya sa mong debate. Unya ako moderator ato panahon na nawat may mo kay na may time limit. Sa debate magod na ginay limit sa time magdumaylin. Na rebuttal, na affirmative, na uban pa diha nga mga lugar pag sumayon sab unya lugar kung lugar na sa debate. Mao lagi to nga kagahapon medyo na ang ako manggod is di ko gusto na mabisgo na di ko gusto na magmahay magdumaylin no. Sa ato mga lugar paghinaybion. So mo nang medyo ako hingawa sa lugar nga basig na magmahay. Wa po ko mahimo og palitan mahayan ta. Basta nga to gihimo lang nato ang nahimuon kay mo lagi na do na may panginahanglan na. Kay milapas naman kagapon sa oras nga di man ganito debate eh. Di man to debate. Mo to nagtagal kong 2 minutes nga mayor na kay remaining 2 minutes ana no. Pero ang kanimero sa nakbayan nagmipili man sa di na padayon ang maong ayang pagpakigpulong kigikulangan gigyapon siguro sa 2 minutes gikahingawa ko pag lapas pag 2 minutes panalitan itugot ko ang more than 2 minutes wala na nga to oras kanuna ang sunod nga oras nga para sa lain na nato nga guests yan ang panahon na niya na speakers linya si Consul Roger Abaday kinsa nag-ingon nga di makatarunganon gitas-an siya mga igsuon sa bayranan sa Higalaay Market nga mulong tado sa kabulan nga pag-ukupar sa usa ka negosyante di man tali ni I don't know dabay mga dagkong negosyante nga magbutang diha og negosyo o nya mga young entrepreneurs man daw ni so but pasabot mga beginner pa siguro ni o gadi pa ni nga mga dagkong mga negosyante so medyo gidak-an si Consul Roger Abaday kay gipa-compute ko gawas sa 50,000. By the way, doon ay down payment nga 20,000 pesos. Pag-occupy nimo bayad ka og 20,000 pesos nga down payment. Unya kada gabi 1,000 pesos. Total 50,000 pesos. Giklaro nato na sa ila mismo sa advisory nakabutang man gud diha. Kay migawas mo gud atong session nga murag wa ra mabot og 50,000 pesos kundi 48,000 pesos. Pero dili sa advisory murag advertisement mismo sa mga sa organizer 20,000 pesos ang down payment unya dayon 1,000 pesos kada lugar kada gabi kada adlaw unya sulod sa 30 ka mga adlaw tapos napay bayronon magdumjan kadtong correct sa kuryente nga gagamiton nilang mga gamit sa sa 20,000 plus 30,000 50,000 unya gipa total nako tong other charges other fees dunay pila to 9,000 pesos. So kung imong totalon tanan 59,000 kung panalitan kato mga gamit. Kato mga tanang gamit nga gilakbitan gamiton sa okupante o sa renter. Pero I understand nga sa gamito lang ang doon dugang charges. Palitan mo gamit og rice cooker, example ng lugar, gamit sa kuryente, mao na iyang bayranan. Ana, so di lugar yun nga katutanan yun nga mabot og 59,000 pesos. Kung nagaling mo gamiton rice cooker lang, adi og rice cooker lang di ang 500 para lang sa rice cooker ang imo mismo pagabayaran. Ana, pila ba ang butantang rice cooker? Ang rice cooker asara to, ang rice cooker
is nabay rice cooker diri. Naa, Maglum John. Na rice cooker. Ang rice cooker is 500. So ang imong pagbay rice cooker na imong gamiton, sa imong pagabayran imong magasto tanan is 50,500. Kaya nagagamit man kag rice cooker, bayad sa kuryente na, dili ang rice cooker imong paliton, bayaran, kundi ang kuryente. Kamo may nakabutang sab diri sa nasgutan nga advertisement sa organizer. Mira speakers linya si Kunsal Roger Abaday, Kunsal may buntag sir, on the cast magrumadyo. May buntag ka Maglum John, Maglum Maita, o sa tanang mga kauban diya sa Maglum Station. Oo. O sa tanang tigpaminaw, may buntag. May buntag sir. Sir, considering sa kanindot ba sa Rio de Oro, Boulevard, kanindot niya, unya kayahay, labaw pas aircon siguro kay kuan gyud bugnaw ang hangin, presko pa pagayo. Gitanaw ba sab nimo ang location diin nindot nga location komportable para sa mga ligyaay sa ako lang paminaw ha. Nga usas siguro sa mga hinungdan kung nga nga inganan ni sab kataas ang lugay baranan ang gastuhon ya atong gusto magbaligya diya sa nasgutan nga area sulod sa kabulan Konsyal. John, salamat kayo sa panahon. No? Actually, John, niabot ka rin kung nahimo ko yung official report tungkol sa nadawat na ko ng mga mga reklamo sa atong mga tagtunan, personal o sa social media, may tungkol sa paggamit sa Rio de Oro, kaning gitawag nila nga higalay market office. At ayon sa alon sa pagsaulog sa atong kapistahan. Kanang atong Rio de Oro, de Oro Boulevard yun, that is a public place, no? Gagamiton ka na from early morning up to early night, hanggang tao gagamit yan, no? That is free, libre. Pero natingala sila kay nganong na ay mga negosyante, group of lately, group of new young entrepreneur, wala may problema tanan. Welcome man tanan mga investors, mga kalingawan, dito sa pista, sa pagsaulog sa pistahan sa Cagayan de Oro. Pero kinahanglan nga doon na ba tumong? Doon na ba sila tumong? Anong naagya man nila i-held ang ilang mga negosyo na magila kay demand man sila og bayad. So kinahanglan ato sang sutaon kung unsa ba ilang purpose magbutang sila, business, cultural, or unsa nga may tumo para may maon sa syudad sa Cagayan de Oro, no? So mao na nga ang reklamo sa kasagara sa mga katawa mula sa nadagmat, sobra ka exorbitant, mahal kayo ang mayroon ron. Sa kwintada, sobra pa gani 50,000 ang ilang bayro ron. E na mo may mga accessories bayaran ka, gamit ka o mga imong himan nga personal mo. So ilang i-control nila ang kanang ila warag sila exclusive ang kanang lugar. So atong gitanaw unsa kadako usa ka area ilang ilang ang ilang okupahan. Kaduha ready ba sila sa niya sa ilang reparasyon kay dat kung diya mo gud i-hildi mo yun karang matangil ang negosyo that involves peace and order, involved na to sa atong traffic diya, order na to, mapiktan, sanitation, o accession. So, muna nga, kinahanglan kung business ang ilang tuyo niya, na kinahanglan mo agi sila sa atong mga departamento para ma-assess sa atong kagamanan kung sa ilang tumong tinguha niya. So, ang ilang kung pagtuo ka na ilang gidemand sa mga pasiyog na niya, warag dili kayo reasonably kay na-deprive ang atong mga kagmay nga mga negosyante nga mo tampo po niya pag sa kanang silang ipasandaan nga higala ay market, no? O asat pa reklamo sa mga katawan gagamit niya morning to kanang mag-exercise, kanang mag-jogging, biker. So ma-deprive po sila sa ilang pagkapit niya. So kuna nga kinahanglan nga before nga
magpasiyog na sila diya, muagi sa na og proper study, labi na muagi sa mga komitiba dili sa City Council. Kay in the end, ang masulod niya ang syudad kay sa Cagayan, syudad sa Cagayan de Oro. So muna itong tumuog tinguha nga ma-investigar ka na para ka austal ang pagpanagan unya kung magaling mahinayon ka na ilang kalihukan. So mo nga imong girefer ngadto sa Committee on Ways and Means para mahibaw-an ang tanang detalye ug magyahan sab ang City Council ug ang ayan ba nga magapadayon. Kaya nasabtan man ako nga mura og kung ang tanan nga mga rekisito o panginahanglan para sa pagpahirap sa nasgutang kalihukan makumply, tataw na pag-ayo, unya labi na kung maminusan ang gidakon pod sa galastuhan sa buot mo mamaligya sa Higalay Market, magaka-sense ko sa imong pamahayag nga murag, sige, murag itugot na lang nato, no? Kay mao kini kumpleto man. Unya dahil di man kay mahal. Pero magpabilin kining mahal, unya labi na og mga rekisito, di makumply, di makita nga lugar plastada na, mura og sa gihapon o murag sa akong paminaw, di gid ka mao yun nga magapalayon ang nasgutan nga kalihukan. Kunsyal. Muna ganyan dyan atong gipangutanan ako sa ining sponsor. Kaya wag ko kailangan na kinsa ni mga sponsor. Kung sabay lang tumong purely business or kabibo ba ang ilang gusto nga kanong di nila i-held sa atong Rio de Oro Boulevard. So, muna nga, kung business ang ilang katuyuan, so kinahanglan muagi sila sa atong palisiya. Kay dili pwede nga gamiton lang sana nga atong public place diya para sa katawhan. Ang himuon lang na nga negosyo sa mga pribado nga mga tao kay that's unfair. So kung doon na sila mga gusto nga kolektohon diya para sa ilang mga kwaro, gastuson, it should be reasonable. Kanang it should be reasonable and fair. Kinarantanan sa magka-participate sa mao nga kalihukan. Kay Higalay Market Festival mga ani. So tanan gusto mo tampo diya, kinalan welcome nga affordable kayo ang requisito ang mga balero nun. Kay takong nakita, kurag sila na gi-control nila og sila nagbuot og sa mga bayro nun diya nga kung gusto kinsa mo baligya diya sa kanang area. So muna nga daghan nagreklamo kay nganong pabayran man nga this is a public place and this is intended for public use. Aha. Sa pulong entrepreneur Magnum Eileen, ang kaulugan daw a person who organizes and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risks in order to do so. Ano? So, pag may lantag negosyo panalitan, mga young entrepreneurs ni sila, mura og gagambol sila ba nga mura bitaw og munik mo di kayo sigurado mo ginansya ba. So mo na risgo. Mo ginansya ba o dili, mo kita ba o dili na by return of investment ROI ano da silang pagpagyon sa nasgutan nga patigayon. Pero sa akong pagsabot mao nga bikil man siguro nga ang usa ka entrepreneur Magnum Eileen mag-aim og alkanse. Kundi mag-aim gina siya og kanang ginansya. Oo. So sa tanon nimo exorbitant ra nga siguro mura og dako raon niya ang kitaong kini ginansya aning mao nga matang sa mao nga patigayon o sa mga entrepreneur kay mga beginner man sila sa ako nasabtan young god mga batanon pa unya dayon lugar gasugod pa sila sa pagnunegosyo. Ang uban siguro na ani siguro nila magdumailin kung siya nagtuo ko nga mga anak po ni sila mga negosyante. Mga anak po ni sila mga negosyante nga siguro may experience na sab sila kanyang mga negosyo. Pero sa ilang kaugalingon buot sab mag-put up, magsugod usa ka magsugod og negosyo kaya naman is mga tungaan karon uban gani siguro di pa ning mga graduate sa mga kuliyo nga mga tungaan konsyal no ay mamani gina-practice pod sa mga tungaan nga lugar i-encourage na ang mga graduating labaw sa tanan nga magnegosyo mag-start og ilang negosyo muhan nga
graduate nila na anay stable na ang ilang lugar, ilang negosyo. So ang imong tanaw na ani og unsa ba kining more on ginansya ba ang naa sa nauna sa mga entrepreneur or pagdugang og kalingawan ato sa atong kapistahan. Konsyal kay mura man sa mog di sa mayo paminawon nga surid lang yun paingon sa ginansya na yun ang katuyuan. Considering nga related man ni sa atong kapistahan, konsyal. Mauna maglum John. Akong gipangutana, unsa ba ilang tumong? Unsa lang purpose ganong Oo. ibutang diya man nila ibutang sa atong libre free public place kanang atong Rio Boulevard kay libre kanang atong kuan diya public place man na siya. Kung gamiton nimo na sa doon na kay public purpose para kabibo, lugar kami sa siyudad sa Cagayan de Oro, gahatag kami og pabor, exemption, Oo. libre sila sa ilang mga puluisa, di ba? Oo. Tama na ning mga private kuan, mga kaning magpasiyugda din sa atong siyudad sa Cagayan de Oro, concert, Oo. for charity, kaning mga grupo nga para sa na sila tumong. So, among may bawaan na mo sa buhaton sa siyudad sa Cagayan de Oro, tagaan ba sila og pabor para nga makahatag sa sila o contribution o kabibo sa atong kapital. So muna mong tumong John nga makita may bawaan sa konseho kung unsa ba ni nga pamagi nga pamagi unsa ni nga klase nga aktibidades kay ang in the end ang manubag na ni ang siyudad man sa Cagayan de Oro. Labi na sa in terms of peace and order, pangitabo na sanitation o man pang areas nga kinahanglan batayan. Muna atong i-anticipate nga may tabo magdudyon o magdudyon isa. Now, kung iskuta na ito ang charges tood, ang renta o kadtong mga fees sa mga gamiton nga mga kaymanan diya sa pagpamaligya, ang syudad ba doon ay gahom sa pag-regulate niya na? Murag doon ay ceiling nga diya rakotom. Ayaw palabi Ana? John. Doon na. Na itong ordinansa, na itong palisiya nga, bayad sila naning nga porsyento. For example, parang sa amusement, tanang perta diya mo agi, doon ay porsyento. I think 2 to 3% i-share ka na sa siyudad sa Cagayan de Oro iling bayad. Example na. So, uban ni other businesses, so naay mag-ilati diya nga ilang bayro nun. Okay, So, ang pag-regulate sa kuan, sa charges, pag-regulate, example, kining 50,000 pesos, may gahumbang syudad nga, himuon talang ng 30,000 pesos o 20,000 pesos, ana, may gahumbang syudad nga magbuot niya na, konsyal? Mo lagi na kung wagi sa kutso kay by ordinance man na i-allow na to sila. So ordinance nga exempt ba sila or i-reduce ba ang ilang obligation sa siyudad sa Cagayan de Oro kay remember nga they are using the public place. So unfair sa gayo sa uban nga di makagamit na sila ang nagamit niya di prop nakaginansya sila. So kinahanglan nga mo lagi na nga kinahanglan mo sunod sila sa palisiya sa atong ordinansa dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. So muna nangutana ko unsa ilang tumong and purpose of doing such activity. Muna akong gingutana kay wala man nakabalo ang mga komitiba. Dapat moagi na siya sa committee, then the committee will recommend to the city council in sa plenary para unsay mag-grant, unsay makatabang sa siyudad sa Cagayan de Oro kay makatagba sa sila og kabibo. So atong hangyo sa mga kaning mga grupo nga dili sab nila kayo patasan sa kayo ang bayron para nga tanan makatampo diha sa mga kalihutan kay naay mga grupo karon John labi na sa atong mga guuma gusto sila mag-display diha magbaligya sa ilang mga abot diya sa kuan nga mao nga area or nangita gid sila diya at magsisitiyon na naman gani na wala man sila collectizer libre man. So muna akong tumuga patas ba ang gamit na as a public place it should be used patas nga ang makagamit dili kay exclusive lang sa usa ka mga pribado nga mga negosyante or grupo. Okay. Konsel Roger Abaday, sir, salamat kayo sa mong panahon. Salamat kayo magdumdyon mag-aisa og sa tanan mo kauban. God bless us all. Inyo na bati mga aksyon si Konsel Roger Abaday. Kinsa maoy nagpadagat sa special report may kalabigitan sa taas daw nga bayranan o galastuhan kung ikaw gusto nga magbaligya taking advantage nining gitawag og higalay market in relation sa atong kasalugan sa kapistahan
sa Dakbayan karong Agosto 28 na tuiga. Alas 7:05 sa among pagbalik kaman sa peron tumanabi si Konsyal J. Pascual ang committee on ang chairman sa Committee on Tourism sa City Council. Usa siya sa mga concern ug in fact siya mismo ang naghatag sa mga tinawan niya maging adlaw sa nagituki kini sa konseho. Standby sa among pagbalik. Ikas linya si Konsyal J. Pascual, ang chairman sa Committee on Tourism sa Konseho. Konsyal, may buntag, sir. Good morning, Magnum John and Magnum Eileen. And maayong buntag sa atong mga tagpaminaw sa Magnum Radio. Sir, para kang Konsyal Abaday, di makatarunganon ang 50,000 pesos nga bayranan sa pag-ukupar aron makabaligya sa Higalaay Market diya sa Rio de Oro Boulevard. Naapay other charges. Para nimo makatarunganon. Yes. Paki-expound ko palihog, sir, sa imong baruganan nga makatarunganon. Actually, Magnum John and Magnum Eileen, naman gud tay kanang giingon nga na mga coordinators nga nagpaluyo ana nga event. And of course, ilahang per day is 1,600. And then for that, murag kung one month ka mo habat siya og mga 48,000, dili siya nga 50,000. Sandali, sir, kay ako sang reconcile na nga figure, no, kay siguro gi-amend ang ila mismong advisory nga gi-post nila sa online. Kaya nakabutang man diri nga Higalaay Festival Market Agosto to 31, 4 p.m. to 12 midnight, Rio de Oro Boulevard. And then nakabutang rate 50,000. And then doon ay breakdown. 20,000. Naapil na siguro na ang katumurag, naapil na ang katumurag na mga microwave, mga ingunana. Tiwason sa nako, sir, para matuhog na to. Tiwason nako. Rate, 50,000 pesos. Sa ubos na breakdown, 20,000 pesos down payment and then 1,000 pesos daily from August 2 to 31. Exactly 30 days. So good as 30,000 ang 1,000 daily. I-total mo ang 20 ug 30,000, that is 50,000. Kining konsyal, no? Now, diri sa ubos, nakabutang sabdayon nga electricity charges and then rate, entire event duration. So, pasabot ni nga bayranan sa kuryente ni. So, gagamit ka panlitan og mga lights sa mas bombilya, string lights, 500 pesos ang bayranan sa kuryente. Rice cooker, 500. Water heater, 300. Deep fryer, 1,000. Chiller, refrigerator, 500. Unya electric fan, 300. Microwave, 300. Oven, 300. Coffee machine with bean grinder, 800. Induction cooker, 1,000. Coil stove, 1,000. Blender, 500. Juicer, 500. Juice dispenser, 500. Electric stove, 1,000. Gipatotal ko, 9,000. Pero, kana kung tanan mao nga gimension nga mga kagamitan, paggagamiton. Pero kung rice cooker lang, ang paggagamiton, 500 ang pagabayran. So, maging 5,500. I'm sorry, maging 50,500 50,000, yeah. ang gastuhon lugar sa usa ka renter o okupante sa Higalaay Market. Bataas ang gikan ng 48,000 mong gi-mention, Konsyal, sir? Yeah, actually 48,000 more or less mo abot na siya 50. Okay. But more total na gyud siya is 1,600 something per day. So mga kuha na siya Magnum June. Basta more or less ana lang ang level. Okay, But, kajut lang 1,600 pila ba? Gamit sa tag-calcu ha. Di naman 1,600 times 30, that is 48,000. 48,000. 1,600, 48,000, Konsyal. 1,600 kapin man day siya. Oh, Sorry, 1,000 kapin. Subot pasabot nimo, Konsyal, kajut lang ha. But pasabot nimo kung 50,000 divided by
So, 30. 1,666 na siya. So, Oh, okay. So, Oo. 50,000 divided by 30 days, Oo, that mao is na. 1,666 pesos and 66 centavos. I-round up na to, 1,600, pila? 67? Tama ba ako pag-round up? Mga anak magdumdum. Anyway. Okay, basta more or less na, mau gina, more or less di mo, boss. Oh. 1,600. Okay, Oo. okay. Sige, sir. So, ingunan na siya, ato mga coordinators, muna ilahang daily rate nila. So, including na siya sa kanang kuryente, which is for the whole duration of the event, na ay generator nga gamiton. Sir, kanyot lang, kinsa ng mga coordinator? Mo na sila mga young entrepreneurs, mo ba? Yes, yes, Ah, yes. okay. Mga young entrepreneurs, mo na sab ng mga coordinator. Sige, sir. Yes. So, apil na ang kuryente na dili na sila mo tap sa kuryente sa Rio de Oro na Boulevard. Oo. So, the city will not pay anything for the kuryente. Kay ang generator gamiton nila gikan sa 4 p.m. paingon sa 12 p.m. Oho. Oh, and then ang gasolina sa generator, and then ang tubig napod sila ilang own water nga kuano para sa ilang panubig. So, sila water tank for that, and then naapod kay security guard na for the whole duration of the event, so which is 3 days. Daghan security guard ang ilang gi-hire. Okay. Aside from that, naapod tay mga sweepers nga gi-hire pod for that, Oh. which ay sweepers nga for the time nga 4 o'clock paingon sa 12, magsilig ra gyud na sila tanan ang ilang trabaho ana, maglimpyo, magkuan, and then napod sila area nga kung aha magkaon, aha maglingkod. And then ang ilang mga tents ana already provided, and uniform ang ilang mga tents. And then of course ang importante gid kaayo ang mga portalets nga girent ana nga event, which is I think 5 kabuok ang ilang gibutang or 6 more or less. And then kuan gyud siya, Magnum June, Magnum Island, kung if imo masuma total, di man lugar nga lugi or something, pero more or less ang bayad sa security guard, ang bayad sa mga sweepers, ang bayad sa kuryente which is generator, naapag yun tayo water tanker nga para sa ilang panubig. Ang city wala na gyud, and then ang concern nila sa uban is kanang magbayad og taxes, and of course nag-apply ba na sa City Hall o kanang mga sa tawag ana, nagkuha man sila mga business permit and taxes ana, Magnum June and Magnum Island. So I don't see any problem with it na kanang naatay mo event nga medyo upscale siya sa traditional nato na mga kuano, mga areas na where we can sell, because ginabuhat naman good nato. We just don't know it yet na kung ato tag hotel, lahi gyud ang presyo sa bottled water compared kung mupalit ka sa grocery, no? I mean, kanang ingunana nga kuan ba na kung mupalit ka sa tindahan, syempre mas barato ang bottled water compared kung mupalit gyud ka sa kanang upscale nga hotel. And wala may nagreklamo ana na we've been doing that for the longest time nga kabalo gyud ta na kung mupalit ka og Coke or mineral water sa social na hotel, mas mahal gyud siya compared kung mupalit ka sa tindahan. So I don't know if kanang murag issue lang ni siya nga kuan, because actually murag daghan na ba ang renters nga kuan amidst the issues na mahal kayo ang rent, but na murag ila manggong tanan is nagkonsulta man punta sa Rio de Oro Boulevard, and I think very strict kaayo na sila din ha in terms of kanang mga nay magbaligya. Actually daghan kay issue din na sa Boulevard, and
I think bag-o lang na wala gipa bike kay murag ang katong sa bike. Anyway, pati ang mga dogs. So daghan gyud issues anang Rio de Oro, and I think na pagstorya nila na wala na gyud bayaran ang city sa kana nga event, and nagkuan sila nga rest assured daw na sila na gyud daw bahala sa tanan. So pagkonsulta nila, nag-okay man ang ato ang head, which is si Attorney Egay Uy. So it means na okay kayo ilang pagpadagan, and kana lagi nga sila na ilang own kuryente, na sila ilang own tubig, and considering nga sila nagpalit sa ilang tent nga para ma-uniform siya. So ang event gyud siya is daghan na gyud nang ngutana, and of course daghan sa dang nag-react na kanang ingunana, but of course daghan na baya ang nagrenta. So daghan ng mga small businesses nato nga interested kayo sila Magnum June and Magnum Eileen. Because kabalo gyud sila nga sa fiesta time, medyo daghan gyud na ang mga customers din na, kay katong considering last time nga nagbutang ang mga barangay din ha, o katong murag ilang mga display kuan siya, daghan kayo ato mga family nga kanang mga pamilya nga gasuroy, but sad to say wala man good tay mga pagkaon din ha nga area nga baligyanan nato nga giisa lang sa suruyanan ba, like sa Japan, like sa Korea, like sa Thailand. So murag medyo kulang na kanang naata sa Boulevard na kanang wala tay makan-an, malingkuran uban sa atong pamilya, no. Okay. And mas sada gid ta siya na kanang kuan, but murag I think nag-push through sila, murag mobalhin na lang sa December ang ilahang event. Kasi magbalhin. Ang atong mga coordinators. Meaning di sila mudayon karong sa piyesta? Yeah, magkuan sila, ilan na lang daw ibalhin sa December. So you mean nga di madayon ning Higalay Market, Konsyal? Yes, sa December na lang dahin sila, Magnum June and Magnum Eileen. Sa Disyembre na lang. So confirm na, final na nga di madayon ang Higalay Market sa Rio Boulevard. Yes, Magnum June and Magnum Eileen. Sa rason nga Kanang daghan kayo sila og mga inquiries, and then kailangan pa sila na ilahang i-coordinate tanan sa katong mga ilahang mga small businesses nga nag-apply. So ibalhin nila sa December kay di man nila ma-accommodate tanan. Okay. So, Konsyal, sir, salamat kayo. Thank you so much, sir, sa mga panahon. Okay, dagan salamat Magnum Magnum Eileen. Inyo debate mga igsoon si Konsyal J. Rua Pascual, ang chairman sa Committee on Tourism sa Konseho. Di na daw madayon. So, period na. Tuwa na yung Wala yung mahisgutan pa. Dito na itong usab gisgot sa pag-abot sa December. na po. Karoon na yung break nga di madayon ang Higalay Market sa Rio de Oro Boulevard. Karoon sa piyesta, kundi dito na lang sa Disyembre. Alas 7:24 sa mong pagbalik, kuman sa Manumdum, duga mga balita. Standby. Alas 7:28 pa rin talang agsoon sa ato mga balita. Gipamugos ni Kagawa James Judith nga sayop ang gibasihan sa lawa sa ilang pag-take over sa COWD. Mato ni Judith nga klaro ang legal nga opinyon nga gipagawa sa Department of Justice kung DOJ nga way kapasikaran ang lawa sa ilang gihimo tungod kay di na kinilakip sa ilang mandato. Atong may nabi si Konsyal James Judith unya ato sa gitag na may nabi ang minority leader sa konseho nga si Konsyal Ayan Achas. Kinsa nagsupak sa nasgutan nga resolution pero nakalusot gyapon kay napulo ba to ang may pabor. Unya 5 ang nagsupak ug usas mga nagsupak mao si Konsyal Ayan Achas Magdumaylin. Unang sa nato si Konsyal Judith, sir, may buntag. Yes, maupa ni mo Magnum June ug Magnum Ay o sa ato mga sukiting paminawan sa Magnum Radio ug asa maabot sa atong labay, Sibya o broadcast. Maupay Magnum June supli.
Sir, kinahanglan pagid maghaguo ng utok sa ato mga konsyalis pinagis pagpuga og pagpalabag resolution para aghaton ang luwa nga irespeto ang opinion sa DOJ kining konsyal di gini mo santop sa una sa kabubuton sa luwa nga niya naman ni. So mao na gini ano no? Na kinahanglan pagid nga doon ay resolution gikan sa konsyal. Magnum June, kabalo ko inana man ang pag hunahuna pod sa uban padlantaw. Pero para kanako Magnum June, lahi man gud to kung naay gravitas, naay kabugaton. Oo. Kung naapod ang konseho, kay ang konseho manggod Magnum June, mo'y nagrepresentar sa katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nga mao pod kasagaraan niini mga konsumidor ni Water District. So Oo. mo nang para kanako kabalo man ta nga maglaom na lang ta nga in good faith lugar nga si Lua mo siya na lang lugar mutuman sa unsay tambag sa ilang abogado. Pero lahi man sa to Magnum June nga kung ang konseho nga mo'y apektado gyud sa kaning issue ni Water District, Oo. kaning sa ilang internal management squabble Magnum June, lahi ito kung kita gyud kami sa konseho Oo. nga nagkayusa nga moingon nga oy kining nami resolution din mamalihog me makita man nimo ang tenor Magnum June nga ang amo is naghangyo me nga pwede ba nga naa naman ang tambag sa inyong abogado, ano dili man na ninyo tuhuan, ano di man ninyo tumanon nga ang lakang nga inyong gihimo, Oo. bahin ani sa inyong pag-take over, wala may kapasikaran, base na sa giingon sa inyong abogado kung isubay nato ang provision sa PD 198. Lagi no kay kinahanglan pagid ang gahom sa politika ba no? Pinaagi City Oh, lahi. Council, di ba? Pinaagi Lahi City man, Council Magnum diin para i-influence ang utok sa mga Tagalua og aron nga sila mismo maka huna-huna og magyahan kunon sa pagabuhaton. Di ba? Nakasabot man ni sila og unsa poy sila ginangayo og kwan, di ba? Nangayo og opinion gikan sa DOJ, di ba? So sigurado Mas- kung natuhog yun nilang maayo ang nasgutan nga opinion konsyal, di ba? So Kabalo ka Magnum June, kinahanglan pagid nga aron nga makalihok sila, kinahanglan Oo. pagid ang political power pinagi sa resolution City Council konsyal. ngano nakaukom ko Magnum June nga Oo. kinahanglan gyud nga mo assert ang ato bali konseho kay nakita nako base ra pod sa DOJ legal opinion Magnum June Oo. na nagsulti dito nga wala day nagkasinabot ang chairman nga si Ronnie Ong nga mo'y nagkisi-kisi Magnum June ato sa buhatan ni Mayor Clarex Oo. ug ang administrador nga si Moises Salonga. Oo. Ato sabton Magnum June nga wala gyud naguban-uban ang administrador sa pag-impusar sa pagpatuman sa gitawag nato nga quote-unquote intervention ni Lua. Puro ra na trabaho ni Chairman Ronnie Ong. Naalala na sa DOJ legal opinion Magnum June. Oo. Subot pa sabot nga kay si Chairman Ronnie Ong dili man ni abogado Magnum June, politiko ni sa kaniya ay kongresista. Na Si baluan Moises ko. Salonga, Oo. usa ka abogado Magnum June. Oo. Kung mabantayan nimo, wala sila nagkasinabot kay nagpadayon bali sa intervention nga ang luwa pag ang kanigiyong junta direktiba pagid sa luwa maboy nag-insista sa pagpatuman sa usa ka butang nga dapat ang administrator magyud ang magpatuman. Pero matingala ka Magnum June kay si Moises Salonga mo'y nag-adto gyud sa OGCC labi na nga nagsugod na ang gatong tensyon kabahin sa takeover ni Lua kang Water District. Pero Oo. dili man niya makuha gyud diretso Magnum June motong napugos siya nga niadto siya dito murag nag-forum shopping sa Magnum June niadto na lang siya DOJ nana Oo. dito na ipatik sa legal opinion ni DOJ. So mo na karon ang nigawa so nagtuok po Magnum June nga kinalanagi opisyal nga pamahayag naagi resolution ang atong dakbayan pinaagi sa konseho na isulti ni kay wala di magaling magkasinabot ang board ug ang executive sa bali sa luwa. So mas maayo siguro nga dili lang ingon nga isalig lang nato nga nanay legal opinion then bahala na sila magpatuman. Kinalang gyapon nato influensahan sakto ka Magnum June nga naapot ang kabuutan ang matod pa na sa in English Magnum June gravitas bali sa konseho sa dakbayan Oo. kay kami man kaha ang garepresentar sa atong katawhan sa Cagayan de Oro nga maupod ang mga konsumidor ni Water District. Gusto ba yasab, no? Kamar na ikalibog diya mismo sa luwa, no? Tanawa ra gud. Doon na resolution, gipalabang nga Yes. diin, nag full intervention. Todo dayon Mm. ang mga interim officers.
Yes. Ang dayon, ang executive nga bahin sa mao nga buhatan ning adto sa DOJ nangayo og opinion. Yes. So murag wa sila wa mag-synchronize ang ilang mga una-una kay nganong mangayo pa mag-opinion nga naa naman gani sila gipagawas nga resolution for intervention. Di ba? Murag Magnum Jun, Michael una ba, no? na, dili ang agrabyado ang nangayo, ha? Mao gani, mao na natingala Mo na natingala ko nga sila na gani mismo ang nangayo og opinion. Unta ang mangayo og opinion kadto mga agrabyado eh. Yes, ang kaning agrabyado ang GM o ang board, regular Oo. board o regular GM. Pero Oo. tatawa na agad dito sa legal opinion, dili na malimot. Husto sab. Ang administrador ang naghangyo. Oo. Siya ang nangayong legal opinion. Pag dili malagi sa matagaan na dugayan man, iadto siya sa DOJ. So, sa may pasabot ana Magnum Jun, ang chairman o ang administrador, wala na kasi nabot. So, mas maayo gid siguro nga, ato yung himong opisyal nga, magpagula ang statement, oy, naana mo illegal opinion. Oo. Abogado na ninyo ang nagsulti. Oo, so posible pod nga iya-iya ra ni Salonga ang pag-adto sa DOJ. Wala may balo si Ong or ang Board of Practice. Wala may balo. Yes, Magnum Jun. Nga posible nga Kay- pagpagawas og opinion sa DOJ, nag-ingon dayon si Ong, basin nga si Ong nga tanawa gani nag-adto-adto pag DOJ di nasupalpalan ta aning kalakihan eh. Kay mao man gipagawas sa DOJ, meaning murag sila ray naghimog tunok sa ila mismong kaugalingon. Ni banda sa ilang Ni banda. Jun, nga, di ba pwede Magnum Jun kauban ta unya sa pagtuulo ka kanimo ni naalugan to ang pagtugot ni Chairman Ong sa gibuhat sa administrador sakto ka Magnum Jun masupalpal baya ka nga pananglid day dili day mo katigan sa posisyon kung magpagula og legal opinion ang DOJ or ang OGCC di unsay paminaw unsa may lugar tanaw ana bali sa katawhan so matataw gyud Magnum Jun nga wala mo nagkasinabot but pasabot nga iya ra to ni Ronnie Ong nga base pod sa iyang background ang makaingon ta nga naagid to siya lain nga katuyuan o niya ang Oo. administrador kuan gid siya igmat gid siya Magnum Jun potong nangayo siya og legal opinion gyud bali sa ilang abogado kay tay pamurag sa ako nang pananaw Magnum Jun nga medyo alanganin gyud siya sa ilang posisyon kay anong mangayo man ka og Oo. legal opinion sa inyong abogado nga inyo man ka na nga action inyo man ka na nga hukom or decision nga mag-interbinar sa kaso bali ni Water District. Delikado na ang tabo kang kay Administrator Ong kining konsyal, no? Hello? Hello, konsyal. Konsyal Judith? Nawala. Hello? Sandali. Magnum Konsyal. Jun. Si Kajut lang ha, Kajut lang. Si Nawala. Konsyal Jud. Nawala si Hello? Konsyal Judith. Oo, nawala. Murag nawala ko or siya man kini naghilo-hilo si Konsyal Ansas na ni o si Konsyal Hello? Judith? Hello, Konsyal Judith. Hello. Ano, plaster sa diya palihog, bi? Delikado mo pariho ni Engineer Rachel Biha ba? Ano ba? Nga human video nagsuping lugar murag na dunay nagpakita og opposition sa action sa board sa COWD. Nawa na noon diya mismo siyang pagka general manager, no? Oh. Nakabalik na si Konsyal Judith. Hello, Konsyal. Yes, Magnum Jun. Nawag kalit. Nawag kalit. Oo. Anyway, so Yes. medyo sa tanan ako basig mapareho na siyang Rachel Biha, no? Si Salonga, no? Madiagin ang may tamo na. Di ba? Oh. Madiagin may tamo Magnum Jun. Mura Oo. dito kaya mabalik gid din na ay ang kasaysayan mo balik ra gyapon history repeats itself kay mapareha gid ni ma-model gid ang Water District nga si sakto ka nga kani ay GM sa Water District si Rachel Bea wa na kasi nabot sa ilang board. Oo. So gipalagpot. So, maunay rason nakita nimo nga angayan nga doon ay political power pinaagi sa City Yes. Council palabag resolution nga inyong ipabot nga to sa luwa para pod nga makahatag og dugang mga giya ug katinawan nga angayan na gyud Yes. kay medyo bisan sila mismo dito mismo sa luwa wa magkasanag tanay Konsyal. Yes, og official sa duha ka katuyuan na to ani Magnum Jun. Oo. Official sa mahimo siyang official nga amo na gikan gid na namo nga resolution sa konseho. O Oo. ikaduha nga punto
on record sa Magnum June. Magamit siya kung unsa mga may tabo sa katungan ni Oo. sa diya sa operations bali ni Luwa. Okay, oh. Conchal Judith, sir, salamat kayo. Thank you so much sa mong panahon. Way sa payan Magnum June og Asdang Cagayan de Oro. Salamat, Conchal Judith, ang mismo proponent sa resolution nga diin nagpadiyag sa ila mismong lugar aghat. Vibration nila nga unta tumanon sa luwa ang unsa may opinion nga gipagawas sa Department of Justice. Nga speakers linya si Conchal ayon at Chas, wala pa sa among pagbalik. Come on, sa number. Stand by. 5, Yan ang mga aksyon ng Batanunta nga minority for leader sa Konseho, Conchal ayon at Chas. Sir, may buntag. Under kas magradyo kawan mo si Magnum John Albinog, Magnum Eileen ako rin. May buntag, sir. Good morning dyan. Kanya mo, Sir Jun, no, sa atong mga scoping paminaw. Sir, pasabot ko sa automatic paginaw. Ngano nga gisupak mo ang resolution nga giproponer in fact na palabang naman gani ni Conchal James Judith alang sa luwa. Sir. Oh, yes sir, no. Una niya na atong balikan ang DOJ opinion, no. So, dito sa DOJ opinion si Jose Moses F. Salonga nangayo siya og opinion sa DOJ, no. So, regarding ni siya sa clarification on the lowest authority to regulate local water district. Mao ni ang concern ni Moses Salonga. Now, ang DOJ nagtubag siya, iyang gitubag ang letter ni DOJ Salonga, ingon siya nga, with regret, this department is unable to render the regulated opinion as it is the OGCC that has a primary jurisdiction over your queries. Mao ni ang nasiyang sulat. Ingon pa siya nga according sa Section 10, Chapter 3 of the Administrative Code of 1987, the OGCC is mandated to act as the principal law office of all government-owned or controlled corporations such as LUWA and COWD. So mo na iyang gikuan, iya pa yung itong gipadayon, no? Iya pa yung gipatasan ang iyang tubag. Nag-ingon pa yun ang DOJ nga according to Republic Act 3838 provides that enable to government corporate council to discharge its functions, it shall be the duty of said corporations to refer to him all important legal questions for opinion, advice, and determination, all proposed contracts, and all important court cases for the services. No? So, mo ni iyang tubag. So, aron ma-final ang iyang tubag, gisumpayan po diya. No? Ingon ang DOJ nga pursuant to settled policy and precedents, the DOJ does not pass upon matters as upon the OGCC in connection with the exercise of its powers and functions. No? Although ang DOJ na supervision and control over the OGCC, ilang policy, ilang gi-adapt sa ilang palisiya nga it has been adopted a policy of acting sparingly on request for review or confirmation of on any opinion rendered by the office, no, or unless the opinion is erroneous. Mo ni iyang tubag, mo ni iyang final nga tubag sa DOJ, no, aron to satisfy, no, ang gipangayo nga kuan, wala man lugar na tubag si Salonga sa iyang mga pangutana, pero naghatag gihapon og advices ang DOJ, no, through sa gitawag nga PD 198, no. Ang iyang kuan, iyang tubag, in order for information and guidance, iya gi-refer, no. Gi-refer niya ang iyang pangutana dito sa PD 198, no. To summarize na to, ato lang gamayon kay taas man kay tong PD 198. Sige, so, sir. tubag sa Palihog. luwa, surgeon, ingon ang DOJ surgeon, no. For LUWA to take over COWD within the bounds of the law, the conditions under Section 36 of PD 198 must be attendant. Now, unsa may giingon dito? That COWD has an obligation
which is insured from LUA and COWD defaulted, no? Dito atong gipamubo ingon siya nga kung ang LUA, ang COWD na ay loan sa LUA o ang COWD wala kabayad sa iyang loan, no? So posible nga na-take over, no? Muna ang scope sa authority nga gihatag sa PD 198. So mo ni iyang gi-refer, no? Dili ni mo iyang decision, dili pud ni mo iyang opinion, no? Iya ra ning gi-refer kay mao maingon sa PD 198. So kung imong tan-awon ang tibuok nga DOJ opinion, wala ni siya nag-refer sa decision or sa content within PD 198 kay ang DOJ na ingon man siya nga dili sila allowed mohatag og opinion kay ang OGCC lang. Kay kung sila ang maghatag og opinion, although under sa ilang supervision, may-usurp nilang authority nga gihatag sa OGCC. That is contrary to policy. So wala gi opinion nga gihatag ang DOJ. Ang ila lang aron to satisfy the answer, labay nila sa PD 198, no? Ang PD 198 nag-ingon ay hara maka-take over kung naay obligation ang default ang COWD. So sabton sir nga gidiscuss lamang sa DOJ ug unsay naa sa PD 198 but Yes, dili agree. kanang iya mismong gilate diha, gibatbat diha, dili na opinion sa DOJ. Yes, mo may iyang gisulat, no? Iya lang gi-refer sa PD 198 ang mga discussion sa mga possible na kung unsay hinungdan nga dili maka-take over ang luwa, no? So, kini siya nisupak ko ani sa rason nga kung imong tan-awon kung balikan nato ang kaso sa RTC branch 38, no? Nilia Balandra, Lee, Jerry Canyo, Janet Ruendo, Antonio Biang versus Lua, represented by Jose Moses Salunga o si Chairman Ronnie Ong, no? Kung imong mahinumduman, kung imong bantayan ng ilang petition na ingon sila nga according sa kanang ilang petition, petitioners argue that the said intervention only applies when COWD is in default of its payment with LUA. Pursuant to Section 36 of PD 198, no? So klaro kayo nga same ang contention sa PD 198 pero unsa ingon sa korte, no? Ang korte atong panahona gidismiss ni nga kaso nganuman wala man sila nakumbinsi ang korte nga gipresentar nga argumento sa panig sa COWD nga nag-question sa legalidad sa pagsulod sa luwa sa COWD. Motong panahon Sir John nga walay TRO nga gigawas, no? Walay preliminary injunction nga gi-issued. So akong question, nga katong ilang argument sa DOJ, gitubag na ni sa court. Ningon ang korte nga dili man bugat. Wala may grave and irreparable injury. So gitubag na ni sa court. Ang DOJ opinion, remember, it is not binding. It is not executory. So dili to nimo gamiton nga basihan nga manduan nimo ang IGN na mo resign or mo pahawa. Wala gani siya nag-render og opinion kung sakto ba ang pagsulod sa IGM o dili. Ang iya lang giingon nga based sa PD 163 mao na dili makasulod, maka-intervene ang luwa kung may utang, no? So pag-abot nato sa kaso sa korte, ingon ang korte nga dili ko satisfied sa inyong argument. So motong wala sila kakuha og TRO kay ilan naman ning giaway. So muna mayon ko nga dili angayan, no? Dili angayan. Now, dito sa footnote sa DOJ opinion, ay gamay dito sa portion sa ubos akong nabasa, no? Atong tan-aw na the Office of LUA Chairperson furnished the following supplemental information to the Office of DOJ Assistant Secretary Randolph A. Pascario on June 14, 2024. A copy of financial assistance contract entered between COWD and LUA in 1996. Now, naada sila kontrata. So wala pa rin nato discuss kung kaning kontrata nga financial assistance kung nabayaran ba ni o dili. Now, as of March 31, 2024,
COWD's outstanding balance is 11,920,508. Now, kining balance posible nga utang kini nila sa luwa, no? So ang COWD, the third part, COWD's monthly payment is amount of 50,000. So naani siya mga discussion nga wala pa na include, wala pa na discuss sa public kung naka-number default ang COWD to luwa. Mhm. So mali ako yung kung adili ang ayan, klaro na kayo o dayag na kayo. Nga iningon ang korte, same argument, gitubag sa korte na dili pwede, dili ni satisfied, lawful ang pag-take over sa luwa. Motong akong giingon, Sir Jun. Oo. Sir, sa imong tanaw tuod, considering nag-discuss lamang but wa magpagawas og opinion ang DOJ, kaugaling opinion na ang DOJ, but gidiscuss lamang niya ang unsay naa sa PD 198, angayan ba nga ang DOJ kung opinion man ato pagahisgutan, iya untang gitataw diha nga ang aksyon sa luwa, sa full intervention niya, ug ang pagbutang og mga interim officers, wala makasubay sa hustong lagda, ug kawa man makasubay sa hustong lagda, mao ni ang dapat himuon kung ugaling man opinion ang atong gilauman gikan sa DOJ, but considering di man opinion sa DOJ ang gipagawas, kundi gidiscuss man lang niya for information and guidance sa kanto nangayo o katinawan nga mao si Yes. Mr. Salonga, ang Administrator Salonga. So dili siya mag-consider kani nga dokumentong gipagawas, opinion man kana kining di mag-consider nga legal opinion na sa DOJ. That is why dili siya binding. Yes. Wala siya force of law. No, dili siya mo take effect gani. Wala gi opinion nga gihatag sa DOJ. Sir, ang dokumento nakabutang dito, murag ang title opinion eh. Kili di ba opinion. Okay. So ang Ang impression report murag na mao na yung opinion sa DOJ, pero Yes. bisan ako sa pagtanong ko nga na may gibutang opinion. Murag itatak lang ba opinion. So Yes, basig ang mao na report basig legal opinion na gina sa DOJ. Konsyal. No. Dili kay ang letter ni Moses Salonga, iya man gitaytulan nga opinion. Yes, no? oo, So, oo. So mo to iyang letter content. So gitupad sad siya nga based sa imong clarification sa imong query, ingon ang kwan nga regret to this department unable to render your requested opinion. So dili siya makapangayo sa opinion. Muna ang title Pero sa nakabutang diri sir ha, opinion number 27. Yan ay S Series 2024. So murag pasabot nga opinion ni sa DOJ number 27 Series 2024. That is why nga bisan ako ang akong impression mao nga opinion na sa DOJ. Yes. Ang yang opinion nagbase lang sa PD 198 pero wala sa judgment. Kaya masubdivisi man ang interpretation sa court. Then ang DOJ dili pa ni siya court. Opinion lang sa usa-usa ka opisina. Remember dito sa sulat sa DOJ niingon siya nga nonetheless for your information and guidance only. So dili siya pwede nimo himuon nimo o basihan nga ang DOJ nagdesisyon na. Now gani kung imong babalikan ang court, niingon ang court sa iyang last nga tubag no. The court said whether the LUA has the power under PD 198 to take over the operations of COWD is a matter could be probably resolved after trial. No? So kinahanglan before nato decision kina i-trial sa siya. So dili man pwede mo intervene ang DOJ kay masubjudice man siya. So wala pa gyud. No, naghatag lang siya og guidance nga according sa PD 198 mao ni ang mga grounds. Kay lahi man ang wisdom sa court sa ilang pag-interpret sa maong balaod. So ang gihatag lang sa DOJ ang guidelines lang. Kung say rason nga pwede makasulod ang luwa. So that's it. Wala. Pero the context about the pag take over, it is the court to interpret. Ang korte mo decide ana para kung unsay decision sa korte, it should be final and executory. Dili pa man ni binding ang DOJ opinion. Dahil wala sa siya naghatag og decision.
Wala sa judgment. Oo. So para Ano, nimo, mga supak. walay rason nga magpalabag resolution urging LUA sa pagsunod sa unsa may opinion sa DOJ because dili binding gawas pa niya na walay angayan nga ipatuman or sundon diya mismo or walay angay patuman diya mismo sa nasgutan nga opinion because di man siya kanabang di man siya decision di man siya hukom nga angay paga sundon sa kining luwa konsyal. Yes. Agree. No, wala man sad nag-ingon dito sa DOJ opinion nga iyang gi-mandate ang luwa to resign or i-mandate niya ang luwa to interpret the DOJ decision. Wala man. Naghatag lang sa discussion based on PD 198. No, nga mao ni ang mga reason. Oo. Pero wala gid siya nag-mandate dito o nagsugo nga kaning iyang gipagawas nga opinion tumanon. So gapon tato dito sa iyang opinion magduman gibutan to. Therefore, base sa unsa may nakabutang dia mismo sa PD 198 ang inyong full intervention wala makasubay o sa nga lagda o angayan lamang nga i-recall kininesgotan nga mga interim officers konsyal. Yes. Wala man gi-specify. Naghatag lang siya og guidelines no nga mao ni ang mga posible. Pero pag abot na sa court, remember nga lahi ang opinion, lahi ang wisdom sa court pag-interpret sa balaod muna nga di nato sila paguluhan no kay ang City Council manggod kanang pagpasa nila sa resolution as it they are now giving the judgment impartial unta ang gaymoon no so nagdesisyon na diretso no whether how they express the resolution pero ang implication ana gusto niya ipapahawa ang IGM kagani ang DOJ wala siya nag-ingon nga mahawa ka. Ang court gidinay na ang ilang petition. Same argument na ilang gigamit sa PD 198 pero ang korte mismo niingon nga wala man may basyan. So but pasabot lawful ang pag-take over sa luwa. Mga igsoon si Konsal Ayan Atsas, minority pro leader sa konseho, batanon pa. Pero kuha ni siya, estudyante ni siya sa bugas siya. Kung nagtuon sab sa balaod. Na may mga estudyante tiyalag bugas siya, hindi gud gatuon sure pero siya gatuon sab sa balaod. That is why articulate siya. Maghisgot siya na ng mga butang. Di pa tuon siya abogado pero paminaw nimo more na siya abogado. Good luck kining konsyal og salamat sa imo mismong lugar paghatag panahon nga may nabi kanamo inautpunta nga masundan pag kini ato paginabi kay kuan ko kanabang ganahan excited ko maghinabi og mga batan-on magdumailin nga mga membros konseho labi na kining mga nagtug abugas siya kay murag makuan sabta ba kanabang makakaton sabta gamay di lang lugar tayong magsalig nang gitas mga season na pag-ayo kay di pud malalis nga naay mga season na magdumailin pero murag di pa season but naay mga di pa tagas og edad pero paminaon season na. Konsyal sir, salamat kayo. Thank you so much sir sa mga panahon. Thank you Sir Jun. I hope you will remain as long as you are the very competent media in Cagayan de Oro. Saludo sa iyo sir. Dako akong pagtahod at pagsalamat nga naa ka sa media na makahatag og balancing informasyon. God bless, mabuhay ang Magnum, mabuhay ang tanan. Thank you sir. Inyo nabati mga igsoon ang minority leader sa konseho, Konsyal Ayan Atsas. Parenta sa atong mga balita, karon sa atong Magnum National Gipay McCartney Commission on Election kon Comelec Chairman George Erwin Garcia ang alegasyon ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcolita nga duna siya 49 ka mga offshore bank accounts. Mato ni Garcia nga walay kamaturan ang maong mga akusasyon o nang ginautos siyang na beripika o nasuta kini og maayo una pa kinigibutyag ngadto sa publiko. Diyos ang aking saksi, wala po ko kahit anong foreign account o kahit anong bahay o property o lupa sa kahit anong foreign lands. Nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan at alamin kung talaga bang may tunay na account at kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Pero kahit na po hindi verified the fact na sinabi yon, siyempre po masisira ang kredibilidad ng commission election. Okay lang po kung ako yon, no problem po. Tatanggapin ko lahat, part po yan ng
kami ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institusyon kasi pinaghihirapan po ng napakadaming tao. Baka pwede imbestigahan kung totoo yung mga akusasyon laban sa akin. Pamahayag kadto ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Una nini, miingon si Marcolita nga doon usay usak opisyal sa Comelec nga naragiya sa maong mga account ug doon ay pipila ka mga kabtangan sa laing mga nasod. There are total 18 banks and 49 number of accounts. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one Comelec official. This is a work in progress. You must be patient with me, and you have to bear with me because we're still verifying most of these accounts. Ang inyo nabati mo si Sagip Party List Congressman Rodante Marcolita. Gipunduhan og 20 milyon na pesos si Kamara ang pagkaon sa mga bisitang mutambong sa ipigayong State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Hulyo 22 ning tuiga. Mato ni House Secretary General Reginald Velasco nga ilalamang kining kon igo lamang ang maong pundo tud kay ubay-ubay usab ang ihap sa mga bisitang musalmot sa maong kalihukan. Alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Ang pamahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Gibutyag ni Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nga panay nilang gimonitor ang kalihukan sa monster ship sa China nga pabiling nagutaw-utaw sa Escuda Shoal. Maturidad nga illegal ang presensya sa China sa karagatan sa Pilipinas ug di sila angay maghimo og bisan unsang operasyon sa teritoryo nini. In the first place, their presence is illegal. Wherever they go within our EEZ, their presence is illegal. We are monitoring them because they should not be conducting any maritime research. They should not be doing anything detrimental to the security of the state. Inyo nabati sa Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Plano ni Senate President Francis Ches Escudero nga ipaghusay sila Senador Nancy Binay ug Senador Alan Peter Cayetano una himuon ang pagdungog sa reklamong ilang gipasaka batok sa matag usa kinuman na magkalalis ang duha sa pagdungog sa pundo sa New Senate Building nga miresulta sa ilang pagpasaka og ethics complaint. Matod ni Escudero nga nanghinaot usab siyang di nasubling mahitabo pa ang susamang insidente. Yun nangyari nung nagdaang hearing. Sana hindi na mangyari muli. Sana manaig ang pagiging kalma. Ang pakay at layunin nito ay simple lamang naman. Alamin at tiyakin na yung gastusin ay maayos, tama at maghanap ng paraan kung paano ito mapababa. Ang pamahayag ni Senate President Francis Ches Escudero. Suportado sa National Economic and Development Authority kon NEDA ang pagdili sa Philippine Offshore Gaming Operators kon POGO dinis Pilipinas. Matod ni NIDA Secretary Arsenio Balisacan nga dakong kantidad ang mawalas Pilipinas kung didaan ang operasyon sa POGO. Apan, mahimo kining mabawi sa laing mga pamagi. The least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminal, things like that. So the social cost, because if we succeed in generating those jobs anyway, we will get much more than what we lost. Ang pamahayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Sobrang gipasalig sa Department of Labor and Employment Condole nga andam silang tabangan ng mga mamumuong maapektuhan sa planong pagban sa pugo sa Pilipinas. Matod ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma nga dunas lagi himong mga lakang aron masigurong dunay trabaho ang maong mga empleyado. In the meantime, we have already done profiling of those who will be affected just in case magkaroon talaga ng desisyon na isarayan. Kasi yung mga nawawala ng trabaho, hindi naman na binibitawan ng Department of Labor and Employment with the programs na ini-implement niya. Tututok, una yung job facilitation. We, in partnership with the private sector, we have conducted job fairs. Nung nakaraang taon, mahigit na 2,000 job fair yung nagawa namin all throughout the country in partnership with the PESO. Tutuloy din namin yung aming pagtingin doon sa upskilling ng mga aapektuhan ng mga manggagawa, retraining. And then the other component would always be if they would like to have a livelihood project, we'll be willing to support them. Ang pamahayag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma.
Sa gawas sa nasod sa Ukraine, gikasubo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagbisita ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa Russia. Matod ni Zelensky nga subo alang kaniyang masayran nga nagkainabi o nagkikinabi ang leader sa pinakadakong demokrasya sa kalibutan sa usa ka kriminal susama kang Russian President Vladimir Putin. Isa ran nga ang pagbisita ni Modi dungan sa gibong pag-atake sa Russia sa Ukraine nga mikalas sa kinabuhi sa 39 ka mga tao. Sa Estados Unidos, gikondenahan ni US President Joe Biden ang bagong gimong pagpangatake sa Russia sa Ukraine. Kinaman mikalas sa kinabuhi sa 39 ka mga individual ang maong opitsiba. Mga ni Biden nga iyang i-anunsyo ato sa NATO Summit ang planong pagpaligon pa sa air defenses sa Ukraine, ilabi na sa parehong opensiba sa Russia. Dugtong niini, giagat usab ni Biden ang lain pang kun ang uban pang mga Western allies nga tabangan ang Ukraine og paspasan ang paghatod og mga armas ngadto kanila. Karon sa atong magnum business. Gipasalig sa National Economic and Development Authority kuneda nga magpadayon ang pambansang pabahay para sa Pilipino kun 4PH program sa gobyerno. Apan duna lamang kini kausaban. Matod ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan nga kinahanglang ikonsiderar ang epekto sa pagpundo sa mga programa sa managlahing sektor hinungdan nga minusan nila ang mga unit nga ipatukod. As we put in more money there, of course, we would have less resources for education, for health, for infrastructure. So, we have to balance to ensure that the economy is not affected adversely. So, we are still keeping the program, but not at the level that was originally produced, but it's still very significant and it's going to contribute to additional jobs. Ang pamahayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, samtang sa atong foreign exchange rate, may busog 3 centavos ang valor sa US dollar batok sa peso, nga nasa 58 pesos og 53 centavos sa pagsara sa trading kagahapon kung itandi sa 58 pesos og 56 centavos sa pagsara sa trading nadong adlong Lunes. Sa atong Magnum Sports, gibutyag ni Pinay boxer Nesty Peticio nga doon na siya planong magretiro na sa boxing. Matod ni Peticio nga kinitungod kay doon ay puruhang walaon ang boxing sumabot nga 2028 Los Angeles Olympics. Nabasa niyo yung balita, wala na nung Olympics ang boxing sa LA. Yung bakit di pagpapatuloy ko pa yung next Olympics? Di pa naman po sure yun. Dinidiscuss pa po yun. And yes po, tumatanda na po ako. Samtang dakong butang usab balang kompetisyon nga mabot nga 2024 Paris Olympics tungod kay di lamang siya mosalmot nini apan usaw-usab siya sa mga flag bearers sa Pilipinas. Sobrang blessed, honored po na isa ako sa napiling maging flag bearer po. Pero sa totoo, reaction ko talaga dun, ha? Talaga? Kasi po, ang nasa isip ko po talagang magpa-flag si EJ and Kaloy. Sila po talaga. Ang pamahayag ni Pinay boxer Nitis Nesty Peticio. Giparot sa Gilas Pilipinas Women ang Thailand sa 2024 William Jones Cup sa Xinjiang Gymnasium sa Taiwan. Kinuman magtapos ang game sa score nga 68-58. Una nang gipildit sa Gilas kun ang Gilas sa Japan ni atong Lunes apan mibawi sa game nila ni atong Martes. Gitagdang atubangon sa Gilas ang Chinese Taipei karong adlaw. Inyo nabati ang Magnum 45 ning adlaw, Miyerkules, Hulyo 10. Salamat sa inyong pagpaminaw o palihog. Ipa rin ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among GP page Magnum Live. Hang tunugma, timani, ayaw kalimti, sa usa ka gawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino. Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Eileen Acurin. Kami magbilin kaninyo ning balanong pagtulunan, ayaw hibua ang imong kaugalingon nga rason sa pag-antos sa imong isigkaingon. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang laing edisyon sa labas ng mga balita, isyu o opinyon. Magnum 45, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. oras alas 8:13.